Sisiya sa atin mamayang hapon ang Senado ang kakapusan sa reserbang kuryente. Pangungunahan ni Senate Energy Committee Chairman Win Gatchalian ang investigasyon. Ito ay sa gitna ng sunod-sunod na pagtataas ng yellow at red alert sa Luzon grid mula pa noong Abril. Ngayong araw nakataas ulit ang red alert simula kaninang alas 10 at tatagal hanggang alas 5 ng hapon. May red alert ulit mamayang alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Itataas naman ang yellow alert mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dahil dito posibleng magkaroon ulit ng mga rotational brownout. Ayon sa NGCP, ang Energy Department ang magpapaliwanag kung bakit kinapos ulit ang reserbang kuryente. Pero sa puntong ito, alamin muna natin ang posibilidad ng brownout sa Metro Manila. Kausapin natin ngayon ang tagapagsalita ng Meralco na si Ginoong Joe Zaldarriaga. Magandang umaga, Joe. Magandang umaga, Cherry, at sa inyong mga tagapanood sa CNN Philippines, isang magandang umaga po. So hindi masyadong magandang balita ito, Joe, mula alas 10 ng umaga hanggang mamayang gabi, alas 9 ng gabi, may isang oras lamang na yellow alert, pero buong yun, red alert? Tama yun, Cherry. Inabisuhan kami ng NGCP na meron nga tayong red alert status dun sa mga oras na binanggit mo kanina. At dahil diyan, naghahanda kami ng possible rotating interruption schedule na sa estimate namin sa ngayon ay mga isang oras, no? Depende kung ano yung magiging actual na sitwasyon pa natin. Subalit meron din naman tayong paghahanda sa demand side management sa pamamagitan ng ating interruptible load program. And as of 9:45 this morning, we have around 101 accounts that have signified their participation, which brings us to flexible capacity of around 200 megawatts for the entire duration of the red alert status. Ito ba, Joe, yung mga kumpanya na aalis sa grid para gamitin ang kanilang sariling generator para maibsan ang load? Tama yun, Cherry, kasi alam naman natin na yung mga residential customers tanging ang pinagkukunan lang ay itong source from the Meralco grid. So itong mga partner companies na sumama dito sa interruptible load program, gagamitin muna nila yung sarili nilang generator sets bilang supply para ma-free up yung load at magamit naman ng mga customers natin na walang sariling. So nabanggit mo kanina, Joe, 1 hour, no? Baka magkaroon ng mga isang oras na brownout ngayon. Alam na ba natin anong mga lugar at anong oras? Yes, we usually announce that once we start implementing sa ating social media accounts, particularly sa Facebook. And at the same time, we provide that information in our website. We will use all the possible platforms na pwedeng itap ng ating mga kababayan para mabigyan naman sila ng guidance. Ano-anong mga lugar ito? Pero ngayong araw na yan na kasi yun, But what time are you expecting that to come out? Well, at any time now, Cherry, once we start mobilizing itong rotating interruptions. Pero sa ngayon, hindi pa tayo nagda-drop ng kahit na anumang sirkito o lugar. So far, the situation is holding. But still, it is still on a red alert status. So dapat maghanda na rin ang lahat ng mga siniserbisyohan ng Metro Manila, which is the whole NCR, That's right, Cherry. Okay, sabi ng Department of Energy noon, gaganda ang sitwasyon after Holy Week dahil sa mga papasok na mga planta. Anong nangyari kaya dito? Well, actually, Cherry, the situation was much better already. Kaya lang tinamaan tayo ng bagyo ng lindol nung Lunes, no? So naapektuhan ng ilang mga planta doon, particular some of the plants based in Bataan. At dahil diyan nagkaroon nga ng additional deficiency sa system. Medyo okay na tayo nagkaroon na tayo ng surplus had the earthquake not occurred, most probably mas maganda yung sitwasyon natin ngayon. So last question na siguro for now, hanggang kailan kaya natin mararanasan itong kakapusan sa kuryente? Well, that really depends, Cherry. Kung mayroong mga plantang papasok online, then siguro maiibsan itong sitwasyon natin. Kami sa Meralco, we have always been saying we'd rather take it a day at a time and announce the situation based on the actual forecast or the actual given situation for the day. And of course, you'll be in the Senate later. May pagdinig, ang komite ni Senator Win Gatchalian tungkol sa kuryente. Meralco will be present there, Cherry. Okay, maraming salamat, Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga.